Once again, ay tutuloy po natin because I am now in the series of a topic of a blessed life. Isang buhay na pinagpala. Kasi marami na tayong iniram, ginamit na description nito. Kasi yung iba, marami disappointed because the description that we have, the meaning that we have of blessed life, parang mailap sa'yo. No, hindi pala ganyan. Kaya lang, those are, minsan may mga false description. That's why this morning, malaga po yan. So, we need a lot of understanding to live life in its fullest, no? Okay, in its fullest purpose, kailangan natin isang maliwanag para mabuhay tayo sa kabuang layunin ng buhay natin. So, iba-ibang description sa pagsasalarawan ng blessed life. Yung iba, ang description natin ay pagiging mayaman. Yung iba naman, ang description nasa isang magandang lugar na kinalalagyan. Mataas na pinag-aralan at magandang pinagkakakitaan. Laging nasa bagay ang description ng isang blessed life. Paano kung hindi ka marami sa mga bagay na yan? So lagi mo na lang paniniwalaan, you're not blessed. Well, this morning, once again, I really want to define blessed life. So, at sabi nga, burahin natin itong description na to. Alam niyo ba, Jesus never taught blessed life that way? Hindi po nagturo si Jesus ng blessed life na puno ka ng yaman, nasa maganda kang lugar. Never. Never he taught that. Hindi niya po tinuro yun. Kaya kung yun ang pinaniniwalaan mo, may ibang nagturo sa'yo. Diba? May ibang pinagkuhanan ka. That's why this morning, yan po ang ating topic. Sandali, tayo po'y manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you. Marami pong salamat, O Diyos, higit sa lahat, biyayang buhay, tinataglay namin, pagkakataon, panahon upang kami po'y sumamba at tumanggap ng iyong pagpapala. With this intention and occasion, Lord, dalangin namin that you may bless us once again, of course, with the presence of your Spirit as we tackle this blessed life. Tulungan mo kami, samahan mo kami, biyayaan mo kami ng iyong karunungan upang sa pagkaunawa na galing sa iyo, ito po'y aming magamit at maintindihan namin ang mensahe mo sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, pupunta po ako uli doon sa description ng blessed life. Of course, I will start doon po sa Sermon on the Mount that Jesus began. Nagsimula po siya because the Sermon of the Mount covered the 3 chapters, Matthew 5, 6, and 7. Then he started in Matthew 5 wherein he said, sinabi niya po yung tinatawag na, well, sa Tagalog, ginagamit po yung blessed, mapalad. So let me read. Sabi po niya dyan, sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 1, makita ni Jesus ang napakaraming tao, various people, of course. Umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanyang mga alagad niya. Sumapit sa kanyang mga alagad niya. Verse 2, at binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang mga naahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapalad ang mga napagpakumbaba sapagkat sila'y mamanayin nila ang lupa. Mapalad ang mga nagugutom at nauhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanila ang langit. Mapalad kayo kapag kayo nilalait, inuusig, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin, magalak kayo at magsaya sapagkat malaking gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nasa inyo. So makikita po natin, well, sad to say, wala naman po sinabi si Jesus, mapalad kayo kapag kayo mayaman. Mapalad kayo kapag kayo nakatira sa Japan, sa New Zealand, sa Australia, sa Amerika. Walang ganon. Napasin nyo? Walang ganon. Mapalad, mapalad, mapalad. Well, this is absolute truth, undeniable. Basahin ko sa English. Sabi po niya dyan, sabi po dyan in verse 3, I will start in verse 3. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall be obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall
revile you, and persecute you, and you shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted there the prophets which were before you. Well, makita po natin, ginamit sa ibang salin dyan yung the word happiness. That's why Jesus is in the business of providing people with happiness or with blessed life. Ang Panginoon ay nasa gawain talaga siya ng pagbibigay ng isang blessed life. Si Jesus ay patuloy niyang ginagawa yon. At yun ang dahilan kung bakit pinamagatan natin ang pambungad o ang pambungad na mensahe niya na tinatawag nating the Beatitude or the Blessed Life. So sa katunayan, marami mga Kristiyano ang di masyadong sigurado kung talagang nararanasan nila ang ganitong karanasan na Blessed Life. Ngunit si Jesus, kagaya ng nabanggit natin, ay nasa business siya of providing, not just telling, but giving and providing that blessed life. So dito po titingnan natin, it is sermon that begins with the constant ringing theme of happiness. Di po ba? Sabi niya, happy, 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 o mapalad. Ito ay sermon na nagsisimula sa tema ng kaligayahan o pinagpalang buhay. If you notice in verse 1 and following, you'll see the word bless used 9 times. 9 beses pong ginamit. It is the sermon that begins with the constant ringing theme of happiness. No, ito ay sermon na nagsisimula sa tema ng kaligayahan o pinagpalang buhay na mapapansin natin. 9 times we see the word blessed. It's the word happy. So ibig sabihin, no, the Lord is in the business of giving men and women blessing. So binibigyan niya talaga ng pagpapala. Sa dulo ng lahat, makikita po natin, sinabi ng Panginoon sa verse 12, magre-resulta yan ng, yung blessed life na yan, dapat ang resulta niyan in verse 12, yung tinatawag nating sobrang saya at kagalakan. Anong sabi niya? Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din ang inusig ang mga propeta na nasa inyo. Ibig sabihin, ang blessed life po talaga nakakaranas siya ng exceeding joy, sabi niya dyan. So this is an abundant joy that these people were experiencing. So, I say it again, God is in the business of making our lives full of joy, full of gladness, and full of happiness. Okay? Kailan maintindihan natin ito, paano na ito ginagawa? Paano ito nangyayari? Na tayo makakaranas ng, sabi na, puno ng kagalakan, puno ng katuwaan, at puno ng kaligayahan. Ang tinutukoy na Lord na happiness dito ay hindi nababatay sa pagsasapalaran o sa chance ng buhay at sa mga pangyayari. Hindi po yan nababatay kung anong nangyayari. Hindi po yan nababatay kung nasaan kang lugar. When we talk about joy and happiness, hindi po siya ganun. Kaya minsan tayo po, meron tayong mga tinatawag nating kapag wala kang ganito, kapag hindi ka nandoon, hindi ka blessed. Hindi siya ganun ang definition ni Jesus. Hindi ganun ang ibig niyang sabihin. Well, ang tinutukoy niya dito ay real blessedness and the real happiness, the real joy, the real gladness, and genuine divine reward. Dito po makikita natin ito habang pagpapatuloy na to. Ngayon po ilalatagan ko muna ng pundasyon. Di po ba? Kailangan pumunta tayo doon sa tunay na pundasyon ng isang pinagpalang buhay. Hindi yun sa maling description na hawak nyo ngayon. Kailangan burahin muna natin yung maling description na yun at lagyan natin ng tamang foundation, yung tinatawag nating blessed life. At nagtuloy-tuloy sa pagsasabi ang Panginoon kung paano magaganda o magaganap at matatamo ang blessed life na to. Well, una tingnan natin doon sa biblical context ng Bible. Ano ba talaga tinuturo ng Biblia? Ano bang kahulugan ng Biblia when we talk about, well, blessed life? Wag muna ikaw, wag muna sila kung paano mo tingnan ang blessed life. Bakit ito binanggit ng Panginoon noon sa kanila? Kailan tingnan natin doon kung paano niya binanggit at ano yung kahulugan nito? Hindi muna yung dala-dala mong kahulugan kasi mali na nga eh. Mali na nga yung dala nating kahulugan. Ngayon, tingnan ko, pupuntahan ko. Balikan ko po, ang dulong verses ng Old Testament, it's about curse. Pasinin niyo po. Sa Malakay chapter 4, verse 6, sabi niya, muling magkakasundo ang mga ama at mga anak kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. The last word of the Lord of God, the Lord God, in the Old Testament, it's about warning. Wasakin ko kayo, sabi niya dyan. Pero alam niyo po ba, the Old Testament ends with curse.
But the New Testament begin with a blessing. Nang magsimula si Lord ng kanyang ministry, nagsimula po siya muna ng pagsasabing blessed. Pero winakasan po yon kasi ang buhay talaga ng tao, naturally, this is a life full of curse. Kaya sabi ng Diyos, may warning siya, wawasakin ko kayo dyan, sabi niya. Then sabi niya in English, and He will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of my utter destruction. It's a curse word. Sabi niya, wawasakin ko kayo dyan pag hindi kayo nagkaayos-ayos. So that's the last words of God doon sa Old Testament. And the new word of God sa kanyang New Testament, the word blessed. Yung tinatawag nating blessed. Ang tawag po dyan, Makarios. Minsan pinagtatawanan natin, ang pangit na pangalan mo, Makarios. Well, alam niyo po, maganda po yung kahulugan ng blessed. The meaning, the Greek word is Makarios. The common name for people who are Greek. Kaya kapag doon po, marami pong may pangalan sa mga Grego noon, ang pangalan nila Makarios. Ngayon, hindi na ginagamit. No? May mga anak ba kayo? Parang dito, wala akong member na Makarios. Di ba? Oy, Makario. Macari. Para pagandahin natin. Pero napakaganda pong pangalan yan. Ano, walang pangalang Makarios. Meron ba? Sabihin mo, pag nagbuntis ka, pangalan mo Makarios. May bigyan din ka? The word Makarios. Ano ba yung Makarios? Is an adjective. Big sabihin, ito po ay definition, big sabihin, panaguri. Am I said? Adjective. Panaguri. Big sabihin, paglalarawan. Basically means happy or blissful. Yan pong kahulugan ng Makarios. Masaya, magalak, puno ng kagalakan. That's really what it means. Pag sinabi nating happy or Makarios are you. Kaya pwede niyo ba, oy, Makarios. Di ba? Oy, masaya. Ganyan, di ba? Oy, maligaya. Ganyan yung kahulugan ng Makarios. Kaya pwede kayong magpangalang Makar. The word basically comes from the root Makar. It means to be happy. Pag sinabing Makar, maging masaya. Real happiness, not in the word sense of happiness based upon positive circumstances. Hindi po dun. Hindi yung marami kang pera kaya ka masaya. Marami kang kaibigan. Hindi po dun ang ibig sabihin. In other words, the ancient Greek concept of Makar and Makarios, a kind of happiness, a kind of blissfulness, a kind of contentedness. No, talagang ito'y isang uri na masaya ka, puno ka ng kagalakan, puno ka ng kasapatan, a kind of blessedness that is unaffected by circumstances. Ibig sabihin, ito po yung isang uri ng kagalakan kahit anong nangyayari basta masaya ka. Parang abnormal sa buhay yan, di ba? Biruin mo, gera doon, pero ikaw masaya ka. Di ba? May pandemya, pero masaya ka. Yan ang tinatawag nating blissfulness. Yan tinatawag nating Makarios. Hindi siya naapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa kanyang kapaligiran kasi nasa kanyang kalooban. Yan ang tinatawag nating blessed life. Kaya kahit wala ka sa isang lugar, nasa isang simpleng lugar ka, pwede kang bless. Kaya kahit hindi maraming pera mo, pero maganda sana kahit marami, bless ka pa rin. Lagi nating tatandaan, hindi po ganun. Burahin natin yan para mawala yung pagkainggit at pagka-insecurity natin. Kasi mga insecure tayo madalas eh. Kasi mali nga yung tinatawag nating blessed life. That's really what they were saying. The word then, the idea is inward bliss, inward happiness. No, that is neither result of circumstances nor subject to change on the basis of circumstances. Alam niyo po ba, isang uri yan na hindi yan nababatay sa labas at sa mga pangyayari, hindi rin nababatay sa tao na kasama mo. Uulitin ko po, when we say Makarios, wala siyang pakialam sa daigdig na to. Kung masaya, doon nababatay ang kasayahan. So, it means an inner peace. Ito'y panloob na kapayapaan. It means an inner bliss. Ito'y panloob na kagalakan. An inner happiness ay panloob na saya ng isang tao. Kapag sa loob nagmumula yan, imagine mo, sa loob nagmumula, kahit anong nangyayari dyan, hindi yan mababago. Kaya, isang napakagandang buhay ang ino-offer sa atin ng Diyos. Dapat maintindihan natin. Isang panloob na kagalakan na hindi dulot ng pangyayari at hindi rin ito epekto ng isang pangyayari. Gusto kong maintindihan nyo itong statement na to. Pag sinabi nating blessed life, ito ay isang kalagayan na puno ka ng kalagalakan na hindi dulot ng pangyayari. Hindi dulot ng bagay, hindi dulot ng lugar, hindi dulot ng tao. Hindi rin ito epekto ng anumang kaganapan sa paligid mo. Pag tinawag nating Makarios.
So, ibig sabihin, ay, pastor, wala pala doon. Kung nandun yun, paano kung di mapasayo yun? Di ba? Kaya nga, sabi ko last time, dapat ang definition nito fair and square. Pwede sa lahat. Pwede sa mayaman, pwede sa mahirap. Pwede sa Amerikano, pwede sa mga Pilipino. Kahit saang lugar, pwede. Kasi kung sa kanila lang pwede, kaya nga magkakandara pa tayong pupunta ron, di ba? Kahit magpapapik ka ng mga papel, kahit falsipikado papel mo, gusto mo pumunta ka ng Amerika. Kasi bakit? Naniniwala ka na doon ang blessed life. Oh, come on. Wala doon. Ito ay estado ng kaligayahan, kayusan na isang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak. This is an state. Meaning kahit anong nagaganap, kahit saan ka naroon, kahit anong meron, kahit sino pang kasama mo, kahit anumang panahon, you're happy with that. It is touching man at the very base of his existence. So anong dahilan? Bakit ganito ang kahulugan nito? Well, dahilan nito, alam niyo po ba yung Makarios? Makinig kayo mabuti. Ang Makarios, ginamit po kasi yan sa mismong uri ng Diyos, nature ng God. Kaya, blessed be the name of the Lord. Di ba ginagamit yun? Di lang ako marunong kumanta eh. So example, bibigay ko sa inyo yung mga verses. Look at that. Kanino ginamit yung the word bless? Ginamit po yan sa Diyos mismo. Sabi niya, in Psalm 68 verse 35, sinabi niya, blessed he God. Senior cut ko na lang. Psalm 72 verse 18, blessed the Lord God. In Psalm 119 verse 12, sinabi niya, blessed art thou, O Lord. Then in 1 Timothy 1:11 says, bless the blessed God. Tingnan niyo, ginagamit ang salita. Sa Diyos lamang nakakabid ang word na bless. Kapag sinabing word na bless, Diyos mismo yon. Siya mismo, character. It is a word character. It is the character of God, the nature of God. So ang blessed life ay nababatay lamang yan sa Diyos. Kaya ginamit yan. Kaya kapag ang Diyos wala sa tao, walang blessed life. Tandaan natin yan. Kahit sino kasama mo, pero hindi mo kasama ang Diyos. No. Kahit nasa ang lugar, kapag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka blessed. Because the word itself, bless, yun ang Diyos. Ginamit din yan ng Panginoong Yesus sa kanya. Ginamit ni Paul nang sabi niya kay Timothy in 1 Timothy 6:15, sabi niya, the Lord Jesus Christ who is the blessed and only potentate, the King of Kings and the Lord of Lords. Sabi niya sa Tagalog, sa kanya na pinahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino sinabi? Si Jesus Christ. So, when we talk about blessed, it is God, it is Jesus Christ. Nakukuha niyo po, lahat na nakakuha sa amen. Okay, mahalaga po ito, pundasyon to sa marami pa susunod na pangaral about blessed life. Ang blessedness ay isang katangian ng Diyos na taglay niya at ng Panginoong Yesus. Lagi niyo pong huwag kakalimutan yan. Nasa Kanya lang yan. Siya lang nagtataglay niyan. Siya lang meron yan. Walang pwedeng mag-duplicate niyan. Wala. Ang blessedness ay katangian ng Diyos at ng Panginoong Yesus. At ang taong makakaranas nito ay mga nakabahagi sa katangian na yan. Ibig sabihin, ang sino ba ngayon ang makakatangian na, mga makakaranas yan? Yung mga partaker of that nature of God. Wow, tindihan nyo pong mabuti. Gusto ko po itong maintindihan nyo. Ibig sabihin, para maranasan mo ang blessed life, dapat partaker ka ng Diyos. Sa nature ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay mabuti, meron kang mabuti. Kung ang Diyos ay banal, meron kang banal. Ngayon, ang point natin, paano nangyayari yon? Di ba? Paano nangyayari that I am being a partaker? Kasi sinabi po yan ni Peter. Ang sabi niya sin Peter in 2 Peter chapter 1 verse 4. Makinig po kayo, subaybayan niyong mabuti. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang sabi niya, ang kanyang mahalaga at madakilang pangako upang sa mamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan. Dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo saan? Sa likas ng Diyos. Be partaker of the nature of God. Well, ibig sabihin, makinig po kayo mabuti. Ang tao pala, merong provision sa kanya ang Diyos na maging partaker siya ng nature ng God. Right? We are partakers of the divine nature of God. At doon lang magkakaroon ng tinatawag na blessed life. Nagkakaroon tayo or partaker tayo ng divine nature kung si Kristo na nasa buhay na natin. Kaya walang blessed life na walang Kristong nag-aari. Doon,
Kaya kung gusto nyo po, ang sino mang membre ng pamilya natin, sino mang anak mo, sino mang apo mo, sino mang kaibigan at kapatid mo, para gusto mo magkaroon siya ng blessed life, well, tama naman. May avenue, mag-aral lang mabuti, mag-abroad. Pero hindi po yan garantiyan ng blessed life. Ang garantiyan ng blessed life that these people surrounding you, that this family that you have, that this friend that you have, is to have Christ, to have God. And that is the very nature of God, is Jesus Christ Himself. Kaya kung wala sa puso ng tao, wala sa buhay ng isang tao si Kristo, walang blessed life. Huwag kayong maniwala na meron. No, 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 no. Walang ganun. That's why ang isang pagbubutihin natin is to share the gospel to them. Kasi bakit? Kahit anong saksak mong kayamanan sa puso at sa buhay ng mga taong yan, kung wala ang Diyos, walang blessed life. Makarios. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong kakalimutan si Makarios. Diba? Well, kaya isa pa, sabi mo sa katabi mo, ikaw na ngayon si Makarios. Kasi you have Christ, di ba? Lahat na may Kristo, say amen. Well, I am Makarios. I am happy. I am blessed because I am Makarios. I am Jesus Christ, partaker. Yan muna. Dapat, pambira. Kinukuha kasi natin sa bagay sa lugar Maling-mali. Deceive na deceive. Diba? Nagkaroon tayo or partaker tayo ng divine nature if we have Christ alone in our life. Ganyan kahalaga na magkaroon tayo ng Kristo na naghahari sa buhay natin. Lahat na niwala doon, say amen. Walang ibang pamamaraan to have a blessed life. Jesus, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. A blessed life. Walang blessed life kung walang Jesus. Lahat na niwala sa amen at palakpakan natin ang Diyos. Pundasyon po ito. Mahalaga makuha natin ito. Walang ibang pamamaraan to have a blessed life kundi ang maghari sa buhay natin ng Panginoong Yesus. Well, what marvelous thing is this to realize that Makarios then is fundamentally an element of the character of God, and man will only know that element in so far as he is a partaker of the divine nature. At mangyayari po yun na magiging partaker ka kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Lahat ng tumanggap kay Jesus, say amen. And you are Makarios. You are Makarios. So again, ang ngayon, fair and square, pwede ba sa lahat? Yes. Pwede sa Amerikano? Yes. Pwede sa Pilipino? Yes. Kaya, burahin muna natin yan Kasi diyan kayo kumukuha kasi ng kahulugan ng blessed life Diba? Kaya tanggalin nyo yung kahulugan na yon. Pagariin natin, huwag tayong maging malayo. Anong application nito? Kailangan palang buhay ko laging nakadikit kay Lord. Hindi ako lumalayo kay Lord. Hindi ako lumalayo sa Diyos. Laging malapit ako sa Diyos. Kasi ang Diyos di naman lalayo sa'yo. Ikaw lang lumalayo Diba? Ikaw lang lumalayo, wag akong lalayo. Kasi so much, all the time na malapit ako sa Diyos, lagi akong Makarios. Lagi akong Makarios. So yan, of course. Dahil ang Makarios, ang blessed life is God. Posible ng blessed life kapag nandyan sa loob mo, naghahari na ang Panginoong Yesus. And that's why, balikan ko po yung unang verse ko. That's why itong pagbutihin nyo, yung Matthew 6:33. Pagbutihin mo to. But seek, kasama pa rin yan sa Sermon on the Mount. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Kaya yan ang una na nating ayusin. Pinakasusi ng blessed life ng isang tao, that verse. Have God first. Seek first Jesus, the kingdom, the King. Well, it is a tremendous thought. Once a person knows God through Christ, blessedness comes available to him or to her. Do I have that? Kapag nakilala ng isang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sabi niya dyan, ang blessed life ay makukuha niya o mararanasan niya. So that's why there is only one definition of blessed life. It is God or Jesus Christ. Without God, without Jesus Christ, kahit anong uri ng materialistic mo sa buhay, kahit saang lokasyon ka ng mundong ito, kahit sinong nakakasama mo, definitely, walang blessed life. That's an absolute truth. Lahat ng niniwala, say amen. So God indwelling the believer so that there would be a blessedness, that is only true of God Himself. Kaya nga ang Diyos
Binigyan niya tayo ng provision. Kahit Diyos siya, kakabit siya sa'yo. Kasi bakit? Alam kasi ng Diyos, kapag hindi siya kumabit sa isang tao, hindi siya blessed. May I say it again? Kasi alam ng Diyos, kapag hindi lumagay ang kanyang presensya sa isang tao, hindi magiging makaryos ang tao na yon. Hindi magiging blessed ang tao na yon. Say Amen. Lahat ng niwala. Well, that's the kind of contentment God wants us. God wants for us. Yun ang isang uri na gusto ng Panginoon sa atin. Ngayon, pagtibayin ko pa to. Konting-konti na lang to. Minsan kasi gusto ko kasi banatan talaga. Banatan kasi yung maling conception sa mind natin na ganito ang blessed life. Well, puntahan ko po si Solomon. Isang uri ng tao sa Biblia. Kanina, devotion namin yan. Sorry, hindi kayo kasama. Pero, tanong nyo na lang sa umaten para di na ako maba. Okay. Think about Solomon. Tingnan natin. Si Solomon, kung titingnan mo, kung meron kang kaiinggitan sa buhay ng tao, sa isang uri ng tao, siya na. I-define ko muna siya, para yung mga kinainggitan nyo dito, small time lang yan eh. Ibigay ko na yung pinaka-big time. Pinaka-big time na. Kasi yung mga kinainggitan natin, meron lang isang kotse. Solomon, baka kahit 100 kotse, 1,000 kotse, kaya niyang bili nung panahon niya. Bigay ko na, yung pinakamataas na big time. Solomon was the most magnificent king that ever lived. Okay? Ang pinakakahanga-hangaring na nabuhay. If anybody should have been happy according to the word standard, he should. Kung sino man ay dapat na maging masaya ayon sa pamantayan ng mundo, si Solomon na dapat yon. Siya na. Wala nang ibang pamantayan na tataas pa sa kanya. He had nobility. Meron siyang talagang pagkamarlika, aristocrat. No, tinatawag natin. So, yung royal line niya of David through which the Messiah would come, napakaganda ng nobility niya. There was nobody with more nobility than Solomon. Walang dadakila pa sa laing pinagmulan niya. Si Solomon ang pinakahangang hari na nabuhay. Kung sino man ay dapat na maging masaya ayon sa pamantayan ng mundo, si Solomon na dapat yun. Kung sa word standard. Bakit? Well, mamaya. Tingnan natin. His place. Yung kanyang place, or his palace, rather. Yung kanyang palasyo. The paragon of the earth. It was located in the city of God, and the city of Jerusalem. Dahil wala nang pinakamagandang lugar. Wala nang pinakamayaman na balot ng ginto dito sa balat ng lupa na itinayo, kundi yung kanyang lugar. The palace. Ultimo kutsara talagang siya yung may kutsarang ginto. So kung meron kang kainggitan, hindi yung may kutsarang tanso. Ito na yung may kutsarang ginto sa bibig. His wealth was so immeasurable and his treasure was so vast that the Old Testament says silver was as common as rocks. Ginagawang bato lang ang silver, no? Ang ginto, ginagawang palamuti lang sa mga kahoy, binabalot ng ginto. Ganun kayaman. Super rich. Kaya kung meron kang kainggitan, according to the world standard, siya na yun. His pleasure was fabulous food, incredible stables. Grabe. Yung kanyang pagkain. And of course, ang daming pagkain. Imagine mo, di ko nga paano na siya kumakain, di ba? Kung gusto mo oras-oras lechon, pwede. Hindi 1, 2, 3, 10, pwede. Di ba? Oras-oras prutas, pwede. Wala. Kahit ano ba bibili? Kaya kung pwedeng meron kang kainggitan, siya na yun. Sa word standard, when we talk about blessed life. His intelligence. Yung talino niya. He was the most intelligent man who ever lived. Well, sa madalit salita, siya na yung pinakamatalino. Siya na talaga, ever lived. Sa isang salita, pwede na nating sabihin, he had it all. Lahat nasa kanya na. Di ba? Ano yung mga nasa kanya? He had the buildings, the servants, the vineyards, the fish ponds, the gardens, the women. Di ba? By the hundreds. Pag sinabi mo yan, the building, the servant, the fish pond, the gardens, the women, by the hundreds yan. Hindi po isa, hindi dalawa, hindi 10, hindi 100. Kaya kung meron kang kainggitan na buhay, small time yung alam nyo. Ito na pinakamala. Ngayon, anong meron dyan? In the words evaluation, Solomon had it all. Had it all. Lahat na nasa kanya.
Solomon should have been an infinitely happy man and all he had to say about is this. Itong kanyang sinabi. Nang matanda na siya at naranasan na niya itong lahat na to. Kanina nakadugtong. Nang matanda na siya at naranasan na niya ang lahat ng ito. Alam niyo po ba, meron siyang sinabi. Ang sabi niya sa Ecclesiastes 1:2, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat. Anong ibig sabihin? Vanity! Vanity, all is vanity! Sabi niya. The word means, pag sinabing vanity, emptiness. Walang laman ng mga yan. Sabi niya. Well, malalim. Matalinghaga. And then of course, at his old age, sinabi niya rin. Kaya nung matanda na siya at may edad, sinabi niya yan, naranasan niya na kasi lahat eh. Di ba? Pero minsan tayo mga bata, yan ang kinaiingitan natin. Kailan marami kang pera, kailan marami kang bahay, di ba? Maganda, masaya. No? Bahay na walang nabubuhay sa loob ng bahay. Di ba? But then again, one concluding things that he concluded about life with all this materiality sa mga ngaral 2:25. Sabi niya, kung wala ang Diyos, sino ba ang makakain o makakaranas ng kasiyahan? Kung wala ang Diyos, sinong makakaranas ng kasiyahan? Bakit? Dahil naranasan niya ang extreme riches and wealth and fame. Pero sabi niya, sa lahat ng ito, kung wala ang Diyos, sinong magiging masaya? So, ibig sabihin ng kahulugan po niyan, kinongclude niya, ang Diyos pa rin ang kasiyahan. Ang Diyos pa rin ang magdadala ng blessed life. Well, kinonfirm ito ng Panginoong Hesus. Makinig kayo. Kasi lahat kasi gusto, ito yung pinagkakabalan na sa buhay. Of course, totoo naman yun, dapat kayo magsipag, magsikap. Pero, maniwala kayo, naranasan na ni Solomon ang lahat ng gusto mong maranasan. And then the concluding thing that he said in verse 25, kung wala ang Diyos, tandaan niyo to, walang kasiyahan ng sino man. Napakadelikado na wala ang Diyos. Kasi bakit? Kahit magkamal ka, wala kang kasiyahan. Napakadelikado na kung wala ang Diyos. Kahit magpunta ka sa ang bansa, iba-ibang bansa, sige, lakaran mo na lahat. Kung wala ang Diyos, wala kang kasiyahan. Kahit anong trabaho pasukin mo, kahit ano, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan. Kahit anong negosyo ang pagkapaguran mo, kung wala ang Diyos, wala kang kasiyahan. Ganun napakadelikado sa buhay ang wala ang Diyos. Because it was mentioned by King Solomon. That's why, sinabi ng Panginoon, a man's life consists not in the abundance of things which he possesses. Sinabi ba yan ng Panginoon? Yes. Sabi niya sa Luke 12:15. Sinabi niya sa kanila, eto, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao, wala sa kasaganaan ng kanyang mga. So nagko-confirm ba doon sa sinabi ni Solomon? Nagdudugtong ba? Pareho silang sinasabi? Yes. Sa ibang salin, sabi niya pagkatapos, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Eh yan ang gusto natin, maraming pag-aari, di ba? Kala mo masaya. Doon lang ang masaya. If you're looking for happiness in the world's goods, you're in the wrong place. Kapag ikaw ay naghahanap ng kaligayahan sa mga bagay ng mundo, nasa maling lugar ka, boy. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Absolutely truth. Kung bagay lang ang hinahanap mo ay kaligayahan, kasi yan ay nandun, nasa maling lugar ka. Itama mo ang lugar mo. Dahil ang kasiyahan at ang kaligayahan ay nasa Diyos lang, wala sa lugar. Wala sa bagay. Well, the tree of happiness doesn't grow in the cursed earth. It's not here. It's not there. Alam niyo po ba? The physical things don't touch the soul.
Kailanman hindi niya kailan mababago ang kaluluwa ng tao ng isang bagay, ng isang material. Sana nakuha niyo ito. Simple point lang. Gusto kong isipin natin. You cannot fill a spiritual need with a physical substance. Bakit? Alam niyo po ba ang kasiyahan ay sa spiritual things? Kahit anong itambak mo sa buhay mo ng material na bagay, hindi ka sasaya. Kasi bakit? Ang kasiyahan, yung Makarios, hindi siya material. It is a spiritual thing. You can only had that spiritual thing in your life if you have God. Because God's Spirit. It can't be done in a physical substance. But people try to do it. Hindi sila tumitigil na subukan yan. Kahit hindi kayo tumigil hanggang mamatay, hindi mo mararanasan talaga yan kapag hindi ang Diyos ang hinanap mo. Hindi mo mapupunan ang espiritual na pangailangan ng pisikal na sangkap. It can be done, but people try to do it. Diba? Simple lang. Baliktarin natin. Baliktarin natin. Kung gutom ka, ayaw mo ng turo tungkol sa biyaya. Anong gusto mo? Pagkain. Diba? Kasi gutom ka eh. Anong aral-aral? Bigyan mo muna ako ng pagkain. Baliktad, di ba? Kaya yung tiyan talaga, kahit anong aral mo dyan, hahanapin pa rin niya pagkain. Makinig kayo mabuti. Kung ikaw ay nasa disyerto at halos mamatay na sa uhaw, ayaw mo ng anumang pangaralan ka sa awa at tabag ng Diyos. Anong gusto mo? Tubig. Nandun ka sa gitna ng disyerto tapos papangaralan ka, huhaw na huhaw ka. Anong gusto mo sa oras na yon? Tubig. Dahil bakit? Yung nararamdaman mong kauhawan at kagutuman, hindi naman yung aral ang magsusupply noon. Anong magsusupply noon? Papa at mamam. Di ba? Inumin at pagkain. So in other words, you cannot fill a physical need with a spiritual substance. It's just ridiculous to think you can fill a spiritual need with a physical substance. It can't be done. Yan ang ginagawa ng maraming tao. Akala nila talagang sasaya sila sa isang bagay, material, lugar, tao na makakasama at magkakaroon. Never! Kasi bakit? Ang Makarios is not a thing, it is a spiritual thing. Ang kasiyahan hindi siya bagay. Ito'y kalagayan ng ating kaluluwa. Ang mga bagay na hindi makapagpapatahimik sa puso sa bagyo ng buhay ay hindi makapagbibigay ng anumang uri ng pagpapala sa tao. Alam nyo ba, ang hindi lang nila nalalaman ng mga tao, makinig kayo mabuti, external things do more to discomfort the soul than to bless it. Pag hindi nyo pinag-aralan, mas lalong ginugulo ng bagay ng mundong ito ang buhay ng tao. So ang mga bagay ng mundo mas nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan at kaluluwa ng tao kaysa pagpalain ito kung hindi ayos ang relasyon ng tao sa Diyos. Halimbawa, makinig kayo mabuti, ilang magkakapatid ang hindi nag-uusap dahil sa manahan. Yung iba gusto pang magpatayan. Yung iba nasa kortihan pa. Bakit? Bagay. It arms the soul ng mga bagay na gusto mo, ng mga bagay na pinagpipilitan mong makamit, na minsan pinagpapalit mo pa ang Diyos. That's why, maling-mali. No? Ilang magkakaibigan na nag-aaway dahil sa pera. Nagdidimandahan. Di ba? Kaya sabi ng mga ngaral at the old age of this, Solomon, sabi niya, in Ecclesiastes 5:13, may nakita akong hindi maganda rito sa mundo. Eto, hindi raw maganda to. Naranasan niya to. Ang kayamanang iniipon ng tao ay nakapagpapahamak sa kanya. Kapag wala siyang Diyos, siyempre. Ang kayamanang gusto mong makamit, pag hindi ka nasa Diyos, well, yan ang magpapahamak sa'yo. Sabi niya. Sabi niya, there is another serious problem. I have seen under the sun. Do I have that? Sabi niya, hoarding riches harms the Savior. Grabe. Yun daw nag-iimbak ng kayamanan. Sasaktan siya nito ng kayamanan ito. Kaya nga sabi ko kanina, ilang magkakapatid hindi ganun ngayon dahil sa manahan. Ilang magkakaibigan ng gawal dahil sa lokohan. Ilang kasong nasa korte, sabi nga, demandaan dahil sa estapahan. Ilang dahilan pang problema ng tao ngayon dahil saan? Dahil sa bagay. Ay.
Kasi wala nga kasiyahan dun eh. Sa totoo lang, yung pag hindi tayo pinagarian ng Diyos, yung gusto mong bagay, yan ang sasakit sa'yo. Yan ang mananakit sa'yo. Kaya una, mapagarian muna tayo ng Diyos. Lahat ang niwala doon, say amen. Kaya kung kayo yung mga asawa nyo wala sa simbahan, wala sa Diyos, kahit anong ganda ng magiging trabaho at sweldo niyan, maniwala ka, sasaktan lang ang buhay nyo niyan. Una, dapat may Diyos muna. Lahat ng niwala doon, say amen. Kulitin mo na, umpisahan mo na. May prayer for 3 ngayon. Ipanalangin mo na, isama mo na sa 3. Kung bumaba na sa inyo yan. Walang kasiyahan sa kung anumang naalok ng mundo. At nang dumating si Jesus sa mundo, hindi siya nagalok ng mga bagay sa mundo. Have you done that? Hindi siya nagalok ng ganon. And there are some people passing themselves up today as Christians who are suffering the word stop. Nagdurusa sila dyan. Tandaan po natin, the things of the word become fuel for pride. Pag wala kang Diyos, nagiging kayabangan ang bagay. Di ba? Mabuti ka bang tao noon? Blessed ka ba pag mayabang ka? No. Pero ang tao pag nagkamal na hindi siya pinag-aarian ng Diyos, anong mayroon? Mag-aari sa kanya. Yabang. The things of the world become fuel for lust. Magiging makalaman at makamundo ang tao kapag hindi siya pinag-aarian ng Diyos pero puno siya ng mga bagay. Kakatakot. Lahat gusto asawa niya. Kahit asawa ng iba. Basta natipuhan niya, kaya niyang bilhin, kaya niyang ligawan, liligawan niya. Kasi wala namang Diyos na naghahari sa kanya. At kaya niyang bilhin kung marami siyang pera. The things of the world become a snare. When we talk a snare, a trap, bitag. Nagiging bitag yan sa kapahamakan ng tao kapag wala ang Diyos. Kaya umpisaan yung kalabitin yung mga anak nyo, mga asawa nyo. Siyempre, isa lang yun, di ba? Ka masyadong magpakapagal, boya mo. Mate kang agad, ala kang Diyos, loko. Kala mo gang isaksak mo ng kembaga mo yung kayamanan na puntantonan mo. Ha? Kala mo saya ka. Sabi na ning Diyos, makaryos. Sabi, kaya ni Spirit, hindi ka pwedeng magiging makaryos. Come on. Diyan kasi tayo dinaya. Akala natin maraming bagay, makaryos. Hindi natin ang mga bagay na yan kapag walang Diyos, mayabang. Kapag walang Diyos, malibog. Kapag walang Diyos, nabitag. Yan ang sabi. Kaya, mga kapatid, no? Pansinin nyo, pati ang mga bagay, gusto kong emphasize to, bakit sinasaktan ba talaga ang tao ng mga bagay? Yes, Matthew 13:22. Come on, let's look at this. Sa Matthew, ang bini namang nahulog sa damuang matinik na halaman ay naglalararamon ng mga taong dumirinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay, the things of the world, at pagkaumaling sa kayamanan, gustong kumita ng maraming pera, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso. Di ba? At ito'y hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Anong nag-aarm sa kanya? Things of the world, pagkahumaling sa kayamanan. Kaya sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, anak nyo, kapatid nyo, asawa nyo, kamata ko. Kaya katakawan mo kasisimba. Di ba? Huwag kang matakaw sa katakawan mo, ayaw mo magsimba. Ayaw mo ng Lord. Isaksak mo ngayon sa baga mo yan Demonyo, labas mo. Hindi ka makaryos. Dahil yung walang makaryos sa bagay. Amen. Tingnan nyo nga anong ginagawa ng mga bagay na yan. Nauhumaling ka sa kayamanan. Maraming bagay. Ano? Tinatanggal ang makaryos sa iyong buhay. Yung mensaheng na walang puwang sa kanilang puso. Lahat ng nakakaintindi, say amen. At palakpakan naman natin ang Diyos doon. Kala nyo lang? Let me conclude. Well, you will never find happiness in this world. Definitely. Meron ako nun? Ang tao hindi siya makakahanap ng blessed life sa material na mundo. Hindi.
Kaya ang sabi niya, kung hindi tayo makakahanap dito, may tinuro si Apostol San Pablo at sinulat sa mga mananampalataya. Sabi niya sa mga taga-Kolosas, ito rin po ang pakatandaan natin at ito ang gawin natin una. Huwag natin itong pababayaang makaalagwas sa atin. Colossians 3:1. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Ito yung mga nabonagay, nakakilala. Napagarian na ng Diyos, nagkaroon na ng Makarios na life. Okay? Supposed to be, sabihin mo, ako yon. Yes, you have Christ, ikaw itong kinakausap. Makarios ka. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit. Okay? Nakita nyo? Hindi mga bagay na nasa lupa ang pinagsisikapan lang. Sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit. Sino yun? Sino yun? Si Makarios, the Blessed One. Sino? Ang Diyos. Na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun, binanggit silang dalawa. Verse 2, now this is thou the challenge. Doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga, saan? Hindi sa mga, Noko, papalo telabisang magsimba. Kawawa ang tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging kawawa. Kawawa ang asawa mo kung mukha siyang pera. Kawawa ang anak mo kung pera lang ang pagmumukha niya. Kawawang kawawa. No. Well, we cannot go beyond the word of the Lord. Meron din sinabi si John. No? Meron sinabi, ang dami. Sabi sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Grabe, ang linaw, di ba? Ang linaw. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Naku, wala kang Makarios. Kasi hindi mo naman pala si Makarios pag gusto mo, mga bagay ng mundo. Verse 16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, nakakatakot. Ang masasamang hilig ng laman, yan na naman. Ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa napakadelikado, di ba? Simple. Kaya niya lang natin mag-intindihin ngayon kasi in-explain ko na. What is word and what is Makarios? Verse 17. Ang mundo at lahat ng bagay dito. Tingnan nyo. Lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Baguhin ko, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay Makarios. Lahat ng niniwala say amen at palakpakan natin ang Diyos. How to live? Before we stand, how to live? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Hindi maraming pera ang formula ng blessed life. Hindi pagpunta kung saan-saan formula o lugar ang formula ng blessed life. Hindi pagpupundar ng kung ano-ano ang formula ng blessed life. Ang Diyos kay Kristo Jesus ang susi ng blessed life. Kapag hindi kayo or okay ni Lord, blessed life, walang ibang mapagkukunan nito. Wala kang ibang mapagkukunan. Kapag hindi kayo good ni Lord, walang blessed life. Walang ibang mapagkukunan. Kung good kayo ni Lord at nag-enjoy ka kay Lord, doon ka lamang makakaranas ng Makarios or blessed life. Gaano mang kalaki o kaliit ang tinatama sa among mga bagay sa mundong ito. Dahil sinabi ni Jesus in the last verse, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga hari-harian. Kasi bakit? Nasa Diyos lang. Lahat ng niwala, say amen at tumayo tayong lahat. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of
Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Sige tayo pong lahat, tayo mo ko, pumikit. Yes, let's reflect with the message of the Lord. Yes, mga kapatid, kaya narinig mo ito, Lord. The Lord God Himself, the Lord Jesus Christ, gusto niya magkaroon tayo ng isang tunay na buhay na pinagpala. Sa umagang ito, itama natin ang description ng blessed life. It is God, the Macarius, Himself. Siya ang blessed na magbibigay ng blessed life sa atin. Well, nothing wrong with the things of this world. Definitely. Pero kung yan ang sentro ng buhay natin ay bagay lang, definitely that's wrong. Itama natin to. Habang binibigyan at nilalarawan, nililiwanag sa atin ng Diyos ang isang tunay na buhay na pinagpala, huwag nating pakawalan to. Embrace this truth. Believe with this truth and live it out. Ipamuhay natin ito. Paano? Mag-commit ka kay Lord. Lord, ikaw lang ang una muna. Wala nang iba. Dahil kapag inuuna natin ang Diyos, definitely blessed life will always be there. Huwag nating i-compromise yung pangunguna ng Diyos sa buhay natin. Huwag. Dahil wala namang ibang Diyos na magbibigay ng blessed life. Meron lang isang Diyos that He will give the Macarius life in us, the blessed life. Kaya sa umagang ito, habang nasa moment ka ng pananalangin, you can always ask God. Pwede mong sabihin, Lord, sorry for my mistake. Mali po ang aking priority, mali ang aking ginagawa. Well, that's good. God will accept that prayer and forgiveness ay bibigay niya sa iyo. But second, kung meron naman po kayong alam din na tao, ngayon hindi alam niya ang mensaheng to. Pag-uwi niyo, yun pa rin siya, mukhang pera, mukhang mundo, mukhang bagay. Ang dami niyang ginagawa pero wala siyang ginagawa patungkol sa Diyos. Pwede mo rin siyang sabihin ngayon sa oras na ito, Lord, dinadalangin ko po ang asawa ko, dinadalangin ko po ang kapatid ko, magulang ko, anak ko, na napakamakamundo nila. Hindi nila iniisip ang mga bagay na panlangit, puro mga bagay na panlupa. Do not be shy in telling them and praying for them
this morning. Sabihin natin sila sa Diyos. Kung paano ngayon naiintindihan mo ang gusto ng Diyos, let's pray for them that they may understand too. Maintindihan din nila ang gusto ng Diyos sa kanilang buhay. In praying for them this morning, matutuwa ang Diyos sa iyo. Come on, just mention them. Yes, Lord, we thank you. Marami pong salamat sa umagang ito. Salamat sa liwanag ng iyong mabuting balita, sa liwanag ng iyong intensyon sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na itama namin ang aming mga aksyon, itama namin ang aming mga prioridad. Mapamuhay namin ang Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, Lord. Tulungan mo kami na huwag namin i-compromise na ikaw ang mauuna, ikaw ang laging nauuna sa mga buhay namin. O Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Pinagpapala ko pong lahat, O Diyos, sa mensahe mong ito, kasama ng pagkikisama ng Espiritong Banal. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hello mga Macarians, mga Macarians people na po tayo, mga taong pinagpapala. Amen? Tunay nga po sa umagang ito, no? Dala po natin yung biyaya ni Lord, ang kanyang mga salita sa umagang ito. Sabi nga po yung ating text po, yung seek ye first the kingdom of God, no, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No, yung Matthew 6:30. Sige po, tayo po ay tumayo. Patuloy po nating pagpalain ng Diyos sa kanyang biyaya din po sa binibigay po sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, sa umagang ito, na kami po yung pinagpala sa iyong mga salita. Thank you, Lord, sa buhay po ng aming Pastor Robert. Salamat sa wisdom and knowledge, Panginoon, na ipinagkaloob po sa Kanya. Salamat po, tunay nga po napakaliwanag ay yung mga salita, O Diyos. Tunay nga po, Lord, na kami ay patuloy na naglilingkod sa iyo, Lord. Salamat dahil, Lord, wala po kaming pinagkukuha ng iba, kundi Ikaw, sa iyo lamang, O Diyos. Ang lahat ng bagay ay nasa iyo na, O Diyos. Kaya walang dahilan, O Diyos, upang hindi ka po namin pasalamatan, hindi ka po namin itaas sa bawat buhay po namin, O Diyos. Kaya Lord, sa umagang ito, uunahin ka po namin. Lord, magbibigay po kami, Lord God, ibabalik po namin sa iyo, Lord, yung para sa iyo, Lord, dahil ito po yung nais mo, ang marunong po kaming sumunod at tapat na sumusunod sa iyong kalooban, Lord God. Salamat po, bless mo po ang bawat isa na patuloy po, Lord, na nagbabalik ng kanilang tithes and offering, Lord God. Bless mo po, Lord God, liglig at umaapaw na pagpapala buhat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Dalangin din po namin ang buong linggo namin, Lord. Patuloy mo pong ingatan kami, proteksyonan na yung banal na dugo, Lord God. Salamat po, O Diyos. Kaya, Lord, sa ipo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. It will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord.